Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagtuturo, lahat ay makakaya. Liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palag, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. At sumunyo rin. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ni Kristo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi sa Kanya ng kapatawaran at lakas. Ikaw ang may gawa ng bago at walang hanggang tipan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang binhing namatay at nagbunga ng buhay na walang hanggan para sa makasalanang sangkatauhan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Inilalapit mo sa iyo ang lahat ng tao sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-aakay at sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak,
ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa akin likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyong lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa akin likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Kristo ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makaligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusang siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, kabilang ang ilang Griegos sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito
hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang nasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y may taas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, sa ikalimang linggo ng Kwaresma, ipinadarama na ng ating mga pagbasa ang nalalapit na paghihirap at nadaranasin ng ating Panginoong Jesus sa susunod na linggo na. Pinaalala na sa atin at pinadadama ng linggong ito, talagang malapit na ang mga mahal na araw. At yan ay pinadarama ng mga iba't ng ating tatlong pagbasa. Sa unang pagbasa kay Propeta Jeremias, pinaalala niya ang kasunduan ng Panginoon at ng kaniyang bayan. At tinawag niya ito na noon ay may lumang kasunduan, ngunit magkakaroon ng bagong kasunduan. Ano yung lumang kasunduan? Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang kanyang bayan ay paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. At ang kasunduan nila ay kahit na paulit-ulit kayo na magkasala, andyan ang aking awang magpapatawad sa inyo. At kapag ka napatawad ko na, nakalimutan ko na. Yan ang lumang tipan, lumang kasunduan.
Ano naman yung bago? Kung tutuusin natin, ang lumang tipan ay nagpahayag sa bagong tipan. Kaya meron doong pareho. At ano ang pareho? Hindi mag-iiba ang Panginoon sa lumang tipan at sa bagong tipan. Siya pa rin ay maawaing nagpapatawad. Pero ano ang bago sa bagong tipan? Ang bago sa bagong tipan ay ito: ipadarama ng Ama, ng Panginoong Diyos, ang kanyang walang sawang pagpapatawad sa pamamagitan ng paghihirap ng kanyang sariling anak. Pinadala niya ang isang Diyos at natawag anak niya na nanggaling sa kanya. Diyos, na ngayon may mukha na ang mukha ay katulad natin. Ngayon, ang mukha ng Diyos ay napakalapit na. Yan ay isang bago. Noon, isang boses siya, pinatawad ng Panginoon ang sinasabi nila Moises. Pero ngayon, ang mismong anak niya, ang mukha ng mapagpatawad na Ama, mapagpatawad na Panginoon. At yan ang pinahayag sa bagong tipan na pinaalala at sinasabi na ni Propeta Jeremias, yan ay malapit nang mangyari. Sa ikalawang pagbasa, minamahal kong mga kapatid, ay sinasagot ng sulat sa mga taga-Hebro, paano ginawa ng anak ang kanyang bagong kasunduan? Ito, paano niya ginawa? Sa pamamagitan na pagiging masunurin sa Ama. Isang pakikipagtungo sa Panginoong Diyos na ang kalooban ng Panginoon ang kaniyang susundin anuman ang mangyari. At ito'y ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagtitiis. Sabi ng Panginoon, ang pagsunod sa Diyos ay may kalakip na pagtitiis, paghihirap. At dito pinaalala sa atin, itong linggong ito nung una, ang tawag dito ay Passion Sunday. Linggo, yung ikalimang linggo ng Kwaresma ay Passion Sunday. Na nagpapahayag sa atin, ganyan tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at paghihirap na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Walang pagiging masunurin na hindi na walang paghihirap. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon. At sa totoo rin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may kalakip na paghihirap. At pinapahiwatig sa atin na ang paghihirap sa mundong ito ay may
merito. Ano ibig sabihin ng merito? Meron yan patutunguhan na para sa iyong kabutihan. Magkakaroon din ng katapusan ang paghihirap na yan at pagkatapos ikaw ay makalalasap ng bagong buhay. Resurrection. Pagkabuhay na muli. Joy. So, ito ang pinahiwatig sa atin ng ikalawang pagbasa. Walang pagsunod sa Diyos na walang kalakip na paghihirap. Pero pag tinahas mo yung daan ng paghihirap, merong maiiba sa iyo. Yun. At ngayon, sa Ebanghelyo, pinakita ni Jesus yan. At ang setting ng Ebanghelyo na ipinahayag sa atin ngayon, ayon kay San Pablo, ay ito. May mga dayuhang Griego na gustong makita si Jesus. At humingi sila sa mga malalapit kay Jesus, sa mga apostoles na sila Felipe at Andres. Sila ang dalawa. Alam nyo, ibig naming makita si Jesus. Talagang Pilipinong-Pilipino yan. Kung meron tayong gusto, maghahanap tayo ng malapit sa Kanya na malakas. At sabi ko, meron akong ikukuhan. Hahanap ka ng padrino. At ang padrinong nahanap nila ay ang na para makita nila si Jesus ay ang mga apostoles. Itong dalawang apostoles. At nung nangyari yan, ay natuwa si Jesus. Naku, eto na ang pagkakataon, ang oras na na ang mga dayuhan, ang mga malalayo sa Diyos, ang mga taong mga makasalanan ay lumalapit sa kanilang Panginoon. Kaya natuwa si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, dumating na ang oras na parangalan ang anak ng tao. Ang pagpaparangal na sa Panginoon ay ito. Makita niya na ang mga dayuhan, yung dating mga malalapit, ang mga taong malalayo sa simbahan, ang mga taong mga nasa laylayan ngayon ang tawag natin ay peripheries, ay lumalapit. Yan ang magandang apostolate natin. Yung mga malalayo sa simbahan, yung mga hindi kasal, yung mga ibang kasarian na gusto nila maging, kung babae sila, lalaki. Kung sabi nila, gusto rin ng Diyos na yung mga taong yun makalapit kay Jesus. At ang kanilang padrino ay sino na ngayon? Si Jesus na mismo ang kanilang padrino. Kayo, ilalapit kayo si Jesus. At mga minamahal kong mga kapatid, ito ang larawan ng simbahan. Simbahan na hindi banal ang simbahan. Walang kasalanan. Hindi. Ang simbahan ay yung mga taong ganun. Hindi lamang yung mga taong walang kasalanan na nagsisimba linggo-linggo. Pero, ano yun? Yung mga hindi na nagsisimba linggo-linggo. Wala na, hindi na kasama. At sinasabi niya sa ating ibang,
gusto ng Diyos. Wow, ang Diyos sa mga taong ganon. Mga minamahal kong mga kapatid, ha? Sino ang yun? Huwag niyo sabihin, hindi ako yun. Ha? Kundi, oy, ha? Maski na malapit ka na sa Diyos, sisimba ka linggo-linggo, ikaw ay may mga naglilingkod ka sa simbahan. Hoy, ha? Sumama ka na ikaw ang magpalapit sa mga malalayo. Yan ngayon, ha? Ang napakaganda. Pero sa Ebanghelyo ni San Juan. Pero pang mas maganda. Ano yun? Makikita natin sa Ebanghelyo ang iba't ibang mga emosyon, mga feelings ni Jesus. Tuwa. Halimbawa, tuwa pagkat makikita niyang nalalapit ang mga malalayo. Pero, meron din pagkabagabag sa kanyang sarili. Napapagabag siya. At siya mismo ang nagsasabi ito, alam niyo, napapagabag ang aking konsyensya. Bakit? It's sa nalalapit na aking paghihirap. At dito makikita ninyo ang pag-iiba at pag-iba-iba ng mga feelings, ng mga nararamdaman ni Jesus. Sa una, lakas loob. Akin yang haharapin ang darating na kahirapan. Lakas. Pero kung makita ninyo noon na nasa hardin siya sa Gethsemane, talagang naglalaban ang kaniyang kalooban sa kalooban ng Diyos, sa kalooban at gusto ng Panginoon, ng kaniyang Ama sa kanya. At nag-aaway ang kaniyang kalooban. Pero, anong ginawa niya? Kinuha niya ang lahat ng lakas na makukuha niya para harapin. Pagkat ano yun? Pagkat alam niya na sa pagharap ng kagustuhan ng Ama, ang kanyang karangalan, glory of God, ay titingkad. Kaya malakas na naman ang kanyang loob. Pagkat gusto niya na maparangalan ng kanyang Ama. Yan nga ang dahilan kung bakit siya pumunta rito at at sabi niya, malapit na yan, pagpaparangal na yan. Kaya, tatahakin ko yan. Akin niyang sasagupain. Pero, takot din siya. May halong takot. Habang nalalapit, natutukso si Jesus. Bakit ka pa magpapakahirap ng ganyan? Ganyan ang dyablo, Bakit ka ba magpapakahirap sa panahon ng Kwaresma? Meron kang dami mong pagkakataon para maganda ang iyong buhay. Pero ang sabi, iniliwas yan ni Jesus. Hindi na niya
karangalan ng Ama ang aking gusto. Kaya, sumagot ang kanyang sariling ama. Anong sagot niya? Anak, pinararangalan mo na ako ngayon. Sabi niya, pararangalan mo pa ako. Mga minamahal kong mga kapatid. Yung bang parang pinalalakas ng loob din ng kanyang sariling ama, ng Panginoon, ang kanyang loob para sagupain ang plano ng Diyos sa kanya, ng kanyang ama. Plano ng ama dapat mangyari. Mga minamahal kong mga kapatid, tignan ninyo, yung salita ng Ama, iba't ibang interpretasyon ng mga nakarinig. Una, kulog. Ikalawa, salita ng anghel. Ganda na yun kaysa kulog. Pero ang iba, tinig ng Diyos yan. Tinig ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Para yon, yung tinig na yon ay hindi para sa mga taong malayo sa Kanya, kundi sa lahat para sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pakikipaglaban ni Jesus habang lumalapit ang kanyang paghihirap ay ganun na lang. Mga minamahal kong mga kapatid, sa panahong ito ng Passion Sunday, ng tinatawag na paghihirap, damahin natin ang paghihirap ni Jesus sa mga taong nakikilala natin na iba't ibang paghihirap. Mga taong nasa bayan na nagkakadigmaan. Alam ba ninyo? Yung mga taong walang bahay sa mga lugar na pagkalamig-lamig at wala silang bahay na masilungan. Ganyan din sa atin, hindi man malamig ay may mga taong natutulog lang sa tabi-tabi. At sinasabi ni Jesus ngayon, wala ka bang magagawa dyan? Siguro sinasabi sa ating mga politiko, wala ba kayong magagawa? Nasa inyo ang mga perang makakapagpa-alibyo ng kanilang nararamdaman. Mga minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus ang talagang yung kaniyang pagkamatay sa krus. Pagkat nung itinaas na siya sa krus, napatay, nakatawan, at inilagay na sa krus. Maaring nakadipa at tapos inilagay sa tuktok ng isang kahoy. At andon, sinabi niya, doon. Yun na ang sukdulan ng aking pagpapakita kung gaano ko kamahal ang isang kaluluwa. Pero hindi lang isa ang aking lahat.
Mga minamahal kong mga kapatid, kasama tayo ngayon at gustong tayong isama ni Jesus sa pagliligtas ng ating mga kapwa na may nasa iba't ibang kalagayan. Ano kaya yung kalagayan yun? Huwag na kayong lumayo pa sa inyong paligid, sa inyong bahay. Tingnan ninyo kung sino yun at kahit na kaunti, meron tayong gawin para maalibyo ang kahirapan ng kapwa. Pagkat yung paghihirap ng ating kapwa na nakikita natin at nararamdaman ay isa yun sa mga paghihirap na nadama ni Jesus ng sabay-sabay para sa ating lahat. Kaya, ihanda na natin ang ating kalooban sa mga darating na mahal na araw. At ngayon pa lang, sinasabihan ko kayong lahat, makisama tayo sa lahat ng ating pagdiriwang ng paghihirap at muling pagkabuhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Sumasampalataya ako. Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong isa ng ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Posyong Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kariroonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magumulat paparito at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa asama ng mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sa pagtitipong ito, sa buklod ng pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon manalangin sa Kanya para sa mga pangangailangan at kahilingan ng sangkatauhan. At ang ating itutugon, Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kasapi ng simbahan sa buong daigdig, naway sila'y maging kapanipaniwalang saksi sa pag-ibig ng Ama para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Para sa Santo Papa, ating obispo at mga kura paroko, naway buong giting silang magtiyaga sa kanilang paglilingkod sa harap man ng mga kabiguan at iba't ibang kahirapan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nagtitiis ng pahirap alang-alang sa kaharian, naway manatili silang tapat sa kanilang kapangakuan sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga social worker at lahat ng naglilingkod sa bayan, naway tulungan sila ng pamayanan sa kanilang pagsisikap alang-alang sa ikabubuti ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinanghihinaan ng loob o nagdadalamhati, naway mailakip at mapag-isa nila ang kanilang mga tiisin sa mga hirap at sakit
ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nagsusuong ng sariling buhay sa panganib upang ipalaganap ang Ebanghelyo, naway mapagningas nila ang buong simbahan sa pamamagitan ng tapang at katatagan bilang misyonaryo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, pinagtibay mo ang bagong tipan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus. Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at pananampalataya upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok nang kasama mo hanggang sa huling saglit ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nag-aari ng walang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon, ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob ang kanyang ganap
at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal,
na si Santa Lucia na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan, kapangyarihan at kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa pigingin ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jose. O maluwalhating patriarkang San Jose,
na may kapangyarihang gawing posible ang imposible. Tulungan mo ako sa sandaling ito ng pangamba at pagsubok. Tanggapin mo sa iyong pangangalaga ang mabibigat at nakababahalang sitwasyong idinudulog ko sa iyo nang ito ay magkaroon ng masayang kahitatnan. Minahal kong Ama, lubos ang aking tiwala sa iyo. Huwag ko nawang masabi na nabigo ako sa aking pagtawag sa iyo at yayamang kaya mong gawing lahat kasama si Jesus at Maria. Ipakita mo sa akin na ang iyong kabutihan ay sinlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan na dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. magsiyo ko kayo at ipinalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong mapayapa upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.